Umabot na ng 95 ang mga namatay dahil po sa baha sa Texas, USA. May update tayo mula kay Joyjon Balarite Acon mula po sa Estados Unidos. Joyjon, good morning. Maganda umaga, Kuya Angel. Umabot na ngayon sa 95 na mga katao ang kumpirmado na sawi sa pagpapatuloy ng pagbaha sa lugar po ng Kern County dyan sa Central Texas dito sa Estados Unidos. Dahil sa mga bagal na paggalaw at pabugso-bugsong lakas ng ulan, nahihirapan ngayon ang mga rescuer na makagalaw sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Ang banta ng malakas na buhos ng ulan at thunderstorm ay nakataas pa din hanggang sa mga oras na ito at binabantayan ito ng mga otoridad hanggang mamayang alas 7 at alas 8 ng gabi oras dito sa amin. Kung kaya't ang operasyon ay talagang tigil muna dahil ang pagbugso ng ulan, Kuya Angel, ay maya-maya lumalakas, mamaya hinto at hindi makagalaw ang mga tinatawag na mga air assets, land assets at water assets ng federal government. At samantala, wala pang iniulat na Pinoy na nasawi pero may mga naapektuhan sa matinding pagbaha na narasan sa Texas. At ayon pa sa ating embahada, Philippine Consulate General sa Houston, wala pa silang natatanggap na impormasyon na Pinoy na nasawi sa nangyaring kalamidad. Lumabas na ang pagbaha malapit sa San Antonio, Texas. Kaya nakikipag-ugnayan umano ang konsulado sa Filipino community sa Kern County, Kerrville City at Central Texas. Ang lugar na ito na matinding napektuhan ngayon ng pagbaha, Kuya Angel. Ibig mo sabihin lumalawak pa, Joyjon? Yung Tama ka, Kuya Angel. Oh. At binabantayan ngayon ng mga otoridad ang pagbaha na maaaring umabot pa hanggang DMV or ito yung District of Columbia, Maryland at Virginia. Katunayan, dito sa Virginia ay binabantayan din ito ng mga otoridad at hanggang dito sa New Jersey, kasama na ang Baltimore at Philadelphia habang may papalapit sa amin ang tropical depression dito sa East Coast. Bakit? Mababa ba yung area na yan, Joyjon? Mababa siya, Kuya Angel. Kaya lang, itong tinatawag na Guadalupe River ay napakahaba ito. May nagdudugtong-dugtong siya hanggang pababa dito sa amin sa Virginia, Maryland at District of Columbia. Pero ano ito? First time ito nangyaring may ganitong kalawak na flooding? Tama ka, Kuya Angel. It's the first time na nangyari ngayon dyan sa lugar ng Kerrville County, dyan sa Texas. Ano yan? Heavily silted ba yung ilog? Kung bakit tumataas yung nagkakaroon ng flooding? Or talagang malakas, matubig lang yung mga dumarating na ulan? Na tropical matubig depression? Lang, Kuya Angel. Talagang malaki ang binababa na tubig ulan sa mga oras na ito. Pero kita doon sa mga picture, nabuwal pati mga puno, Joyjon, no? Tama ka, Kuya Angel. Napakabilis ang pagtaas ng tubig baha, lalo-lalo dyan sa Kern County. Kung kaya't nagulat ang mga residente doon, hindi lamang yung mga nagsasagawa ng summer camp, maging ang mga residente sa paligid doon ay nagulat sila kung bakit biglang tumaas ang tubig baha. Tapos binawasan, nag-budget cut pa para sa mga ganitong mga rescue program, rescue and rehab. Yan ngayon ang sinisisi ngayon ng mga lokal na residente dyan sa Texas, sa federal government. Bakit binawasan ang budget ng Weather Bureau? Maraming salamat, Joyjon. Pa-update na lang kami mamaya. At isang magandang balita, wala namang Pilipinong apektado so far. Dyan po sa mga pagbaha na yan. Kaya lang, ang dami din Pilipino dyan sa Baltimore, sa Maryland, ha? Tama ka. Ito ang pang-apat na state na kung saan pinagsamang state na marami ang mga Pinoy. Thank you, Joyjon. Ingat. Maraming salamat. Magandang umaga. Balik sa iyo, Kuya Angel. Live mula po sa Estados Unidos, si Joyjon Balarite Acon.